Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, ang Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. No, pag-usapan po natin ang mga kamag-anak ni Poncio Pilato o si Pontius Pilate ng Biblia, no? Kasi marami po siyang mga kamag-anak diyan po sa Senado, mga hugas kamay at mga malalaking hypocrites. O, di ba? Sabi nga ng ating poong Poong Hesukristo, Panginoong Hesukristo, "You hypocrites, get away from me." Pero marami diyan nagsasabing, "I was guided by the Holy Spirit." God is awesome daw, no, pertaining to invoking the name of the Lord, no. Marami pong mga senador na ganyan. Okay, sa ginanap po na hearing kahapon diyan sa Senado, sa committee ni Representative Marcoleta sa Blue Ribbon, kanila pong binalangkas ang problema sa flood control project, yung mga tinatawag daw nilang ghost projects, no. Ang nagsiwalat po niyang ghost projects na yan, unang-una ang Pangulo, no, yung mga top 15 contractors sa gobyerno about flood control, at ang nag-coin ng term na ghost projects ay si Senator Ping Lacson, no. At ganun din po ito pong sekretarya ng DPWH na si Bonoan ay mahingbing po ang kanyang pagkakatulog, no? Para sigurong hindi lang ito nasa kulambo, baka naman ito ay nasa hibernation. Ngayon lang siya nagising. Di po ba? Matinding hibernation ang ginawa ni Secretary Bonoan ng DPWH. Okay? So, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, unahin lang natin itong pagiging mga kamag-anak ni Poncio Pilato o mga hypocrites na mga ilang senador na nagsalita pa diyan sa hearing ng Senado about sa flood control fiasco, no? Nagsalita diyan si CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. CLTG Builders, iba na po yun. Sino pa? Si Joel Villanueva. Nako, si Joel is Lord. Oo. Nagsalita ang mga yan. Accountability, paparusahan. Si Bongo po, mga kababayan, sinabi niya na umaakda pa siya ng panukalang batas, Senate Bill 783, na kung saan naglalayong magbabawal sa mga kamag-anak ng mga politiko from national or LGU level na bawal silang mangontrata sa government hanggang port sanguinity. Bakit ngayon lang yan? Wag kang hipokrito. Wag kang magmalinis, no, mga Poncio Pilato talaga kayo, mga angkan kayo ni Poncio Pilato, hindi lang ni Judas Iscariot. Ikaw, Bongo, kailan ka naging unang senador? 2019. Bakit hindi mo na yan pinanukala nung panahon ni Digong na bawal ang CLTG mo? Di ba? Goyan o kaya yung half brother mo na mangontrata sa gobyerno kasi senador ka na. Noong 2020, bakit ngayon lang? Kasi kumita na ng bilyon. Ang dami pong bilyonaryong Pilipino sa Pilipinas kasi gawa ng sa gobyerno. Biruin nyo, siguro majority ng mga mambabatas, wala tayong sinisino-sino dito. Majority ng mambabatas, mga bilyonaryo, tinatago lang. Marunong po kasi silang magtago. Biruin nyo, ang mahirap pong gawin ng gobyerno ay hanapin yung nagtatago kaysa sa tumakas. Kasi yung tumakas, malamang hindi nagtatago tulad ni Roque. Pero yung nagtatago,
malamang hindi tumakas. 'Di ba? Mga mambabatas, magaling po kayong magtago ng inyong mga kabalbalan. Sa mga lokal naman, magaling din kayong magtago ng inyong kabalbalan, ha? Ngayon, naammas kayo, isa pa lang yan. Mamaya, marami pa yan magsasanga-sanga. Sana nga magsanga-sanga para lalong maanmas sino itong mga politiko na nagpapasasa sa utang na pera ng bayan. Ha? Kumbaga, nagpolitiko hindi para tumulong, kundi para mangupit o magnakaw. Diba, Escudero? Diba, Joel Villanueva? Ha? Yung mga ilang politiko dyan na meron na ngang kaso, ngayon nakaapila, pero dapat nakakulong ka eh. Ha? Diba, dapat nakakulong ka? O ngayon, ikaw pang magsasabing, nakakadiri kayo. Wow naman, 'di ba? Sino ba yung mambabatas na 'yan? Yung sinabihan ng Sandigang Bayan na ikaw ay guilty sa iyong direct bribery, 1 count, merong hatol na ano 'yan, parusa na 9 years na pagkakabilanggo, at 2 count ng indirect bribery, may hatol na 2 taong pagkakabilanggo, pero nakalaya pa rin siya. Kasi daw hindi pa daw executory at siya ay nakaapila pa. Pero ang lakas ng loob, ang kapal ng muka na magsabing nakakadiri. Oo, 'di ba mas lalo siyang nakakadiri kasi nandiyan ka. Nagmamalinis ka din. Nakaw din yan ang usapan diyan, nakaw. O, 'di ba, Bongo? O, mga angkan ni Poncio Pilato. Mga kamag-anak, apo ni Poncio Pilato at ni Judas Iscariot, mga hipokrito. 'Di ba? Kayo diyan na may mga kamag-anak na mga kontratista ng proyekto ng gobyerno, nagsasalita kayo ng ganyan, 'di ba, Bongo? Nagpanukalang batas ka ba? It's a shit show lang 'yan. Shit show, Bongo, dapat nung 2019 mo pa 'yan inilabas. Isa kang bugok. Oo, Bongo kurap. Bongo Magna, oo. Bongo Kawatang Chekwa, oo. Ha, kayo dapat guys, mga senador, wala po kayong integridad. Dapat hindi kayo naghihiring diyan eh. Dapat hindi kayo kasama sa mga naghihiring diyan. Dapat yung mga naghihiring diyan, yung mga senador na walang bahid ng ano. Bakit hindi nyo sinama sa Blue Ribbon si Risa Hontiveros? O dapat si Bam Aquino. O di kaya si Kiko, o di ba? Si Ping Lacson, si Tito Soto dapat ang nasa Blue Ribbon Committee, hindi si Marcolete. Bakit? Duterte yan eh. Ano kayo ngayon, di ba? Mga hypocrites. Okay, ito namang sekretarya ng DPWH, mga kababayan. Mahimbing po ang pagkakatulog, ika nga ng iba, natutulog sa pansitan, napalautan. O ngayon, tulog na tulog ka sa pansitan, wala namang magawa yung presidente ninyo, natanggalin siya. He still have the trust and confidence of the president. How? Diba? Tapos merong isang senador din dyan na former DPWH nagsasalita rin. Ha? Dapat daw managot yung pagkakagawa sa mga proyektong substandards. Hoy, manalamin ka, Mark Villar. Ikaw din, natulog ka rin naman sa pansitan, ha? Diba? Pareho kayo ni Bunoan. Ha? Kung ano yung iniwan ni Mark Villar, natulugan, doon din natulog si Bunoan. Oo, siguro parang ano yun, may massager yung kama, no? Habang nakahiga ka, binamassage ka. O baka naman nakahiga kayo sa mga katawan ng babae. Ito po, sa GMA News lang, ang dami po nito mga kababayan, ha? Pagtatagpik-tagpiin na lang natin yung article. Bunoan, DPWH looking into ghost flood control projects. O umamin po siya. Umamin si Bunoan na may mga flood control projects kasi ayun po, ghost flood control project, sorry po, ghost project, ha? Kasi sabi ni Jingo Estrada na ayun din, yung nagsabing nakakadiri, ha? Kala mo siya malinis, ha? May mga lumapit daw, nakarating sa kanyang opisina, yan na naman tayo, Jingo, eh. Ano na nangyari doon sabi mong gagawa ka ng hearing doon sa Zambales? Yung illegal dredging doon ng mga Chekwa, ano nangyari? Nag-hearing ka ba? Wala. Di ba?
Wala. Nag-grandstanding ka lang doon. Huwag ka sinungaling, Jinggoy. Huwag kang masasaktan, ha. Pero ikaw nagsabi doon. Publicly sinabi mo gagawa ka ng hearing. 'Di ba? O wala, ano nangyari? Wala. Alam na this. Oo. Biruin nyo, sabi dito, yung nagkakahalaga daw na ghost flood control projects ay 5.9 billion. Nakarating daw yan sa opisina ni Jinggoy. Diyan daw po sa bayan ng Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan. O, ngayon, sinong builder niyan? Wawaw Builders. Isa sa mga top 15 na pinangalanan ng Pangulo at isa dyan ay SYMS. Itong Wawaw Builder, mga kababayan, napunta sa kanya ay 5.9 billion pesos. Yan po ay pag-aari ni Mark Alan Arevalo. 85 flood control projects po ang nakuha niyan sa loob lang po ng 3 taon. 58 dyan, mga kababayan, out of 85, sabi ni Bonoan, mukhang kompleto na. Tapos na. Yun ang sinasabi niya. Okay? Pero, palpak! Ano nangyari, Bonoan? Sabi pa ni Bonoan, wala naman proyekto, pero patuloy pa rin ang bayad. Ito po sabi niya dito, sa ulat ito pagtatagpi-tagpiin natin sa politiko. Wow na wow, DPWH says ghost deals hunt Bulacan flood control projects. Ayun po yung title ng article. Basahin natin dito sa baba. I think if these are ghost projects, they will not have the time to do anything at this point in time. The records will show that if there is no project at all being implanted and payment has been made, it's considered ghost. Tama. 'Di ba? Bakit ka magbabayad kung wala naman proyekto? So meaning may kakutsaba. So meaning ghost project. Sinong kakutsaba? Di na sa DPWH. 'Di ba? Whether sa lokal o whether sa national, sa main office, sa procurement. Sino yung mga hudas diyan, yung mga takam na takam sa pera? 'Di ba? Sino yung kinakasangkapan? O kaya kawawa rin naman yung contractor dahil ang kontrata ay 5 billion. Ngayon ang nangyari, akala niya titiba siya. Yung pala sa kakakupit nung mga politiko, whether national or lokal, ang natira sa kanya para tapusin yung proyekto 1 billion. Paano 'yon? So therefore, yung mga gamit magiging substandards. Naisip nyo ba 'yon? Naisip nyo ba? Kaya nga, yan ang sabi ni Erwin Tulfo, 20 to 30% SOP. Tama po ang sabi ng Pangulo. So magtataka pa kayo, bakit kayo substandards? Dapat, hindi lang DPWH ang sisihin nyo dito, hindi lang ang contractor, kundi tignan nyo rin sino yung politiko. Sino yung politikong sinasabi nila magalong dati na 20-30%, 30 to 40%. Hindi lang yung mga small time. Di ba? Bongo? Di ba, Escudero? Sino pa? Kayo, yung mga nagbigay ng project dyan sa mga kontraktor. Di ba, Escudero? Sino? Magkano ang binigay sa inyo ng kontraktor? Di ba, sabi ng Pangulo, tama na ang for the boys, tama na ang SOP. Nakakahiya po kayo. Di ba? Ito naman pong SYS, ang may-ari nito si Santos. Mga kababayan, babae po yung pinangalanan dito. SYM Builder. Ano ba to? SYMS Construction is a sole proprietorship owned by Sally Nicolas Santos. Ayan po yung nandun sa balita ng Philippine News Agency, Ghost Projects in Bulacan tied to DPW's contractor. Di ba, Bonoan? Biruin mo yan? Ang ginagawa pa daw ngayon ng DPWH, bini-verify pa yung mga proyekto na yan. Kung may violation talaga at irregularities, kakasuhan po. Hindi lang dapat contractor ang kasuhan ninyo. Bottom feeder ang contractor dito Sino sa loob ng DPWH ang kasapakat? Sino sa mga mambabatas, mga politiko in a national or local stage ang kasapakat? Yan po yan. Tanggalin nyo yung ugat. Ang ugat niyan ay mga politiko.
Mga mambabatas, bakit? You have the power of the purse. Di ba Escudero? Di ba Martin Romualdez? You have the power of the purse. You have the power to reallocate, to realign the budget. O bawasan natin itong DepEd ganito. Bawasan natin itong tourism ganito. Bawasan natin itong department ito ganito. Bawasan natin ng AFP punyeta para lang makakuha kayo ng kupit. O di ba? O nakakaya. Pero ikaw bunuan. Natulog ka dun sa higaan ni Mark Villar. Ano 'yon? Masarap ang inyong pagkakatulog. Napalautang kayo, dapat din kayong managot. That will be your accountability. 'Di ba? Kung talagang magaling kayong leader na busisi nyo 'yan. Alam nyo 'yan. Pero pinabayaan nyo dahil bakit? Wala kayong political will. Or baka naman nabibigyan din kayo. Nagtatanong lang po. O kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.